Talk Show. Welcome back sa The Game Silog Show, kwentuhan podcast about video games. Ako si Jazz at ang topic natin ngayon ay isa sa pinaka-importanting video game ng buhay ko. Final Fantasy VIII. Putang ina. Natatandaan mo pa ba yung kanta na yan? Natatandaan mo pa ba yung intro na yan? Hands down, pinakamalupit na intro sa lahat. Fight Me. Okay, para sa akin, lahat ng first ay importante at memorable. Bad or good experience pa yan. First crush, first love, first kiss, first sex, first yosi, first alak, first heartbreak, first job interview, first rejection sa job interview, first sahod, first bayad ng bills, lahat. Itong Final Fantasy VIII, ito ang first JRPG ko. Itong Final Fantasy VIII ang introduction ko sa Final Fantasy. At simula nun, naging favorite ko na ang Final Fantasy. Napaka-importante na itong episode na to na sa akin. Lahat ng memories ko, lahat, ang hirap i-explain. Hindi ko alam kung ano yung tamang word na gamitin para ma-explain kung gaano ako ka-hype or gaano ako ka-excited sa episode na to. Ang tagal kong pinlano itong episode na to. Ang tagal na naglalaro sa isip ko kung anong magandang atake, anong magandang treatment. Pero siguro, sa tingin ko, the best na natural lang na lumabas sa episode kung gaano ko kamahal itong game na to. At isa pang dahilan kung bakit special itong episode na to dahil sa guest natin. Nung iniisip ko itong episode na to, siya na kagad ang pumasok sa isip ko. Kasi alam ko na Final Fantasy fan siya at favorite niya ang Final Fantasy VIII. Para sa akin, siya ang isa sa pinaka-cool na DJ. Hindi isa eh. Sa tingin ko, siya ang pinaka-cool na DJ sa buong Pilipinas. Mother siya, wife, events host, at higit sa lahat, Final Fantasy fan. Walang iba, kundi si Ricky Flores Reyes. Palakpakan. Hi, Jazz. Thank you Hi. for having me. Ayun, bago tayo magkwentuhan sa Final Fantasy VIII, kasi yun yung topic natin. Okay. Interesado akong malaman, ano yung video game history mo? Ano yung unang video game na nalaro mo? Ano yung first Oh my console? gosh. Ilang taon ka nun? Oh my gosh. Jazz, first of all, thank you for having me. First time ko yata mag-podcast, guesting. No, sorry. No. The first one was kay Mo. But that's different because my video, din yun eh. Oo. And Actually, it's always... nanonood ako nun. talaga? Fan kasi ako ng morning show. Ayun, yeah. This is different because it's audio and parang mas meaningful lang yung audio, di ba? Mm. So anyway,
Okay. Thank you for having me. When you told me this was gonna be the topic of Final Fantasy VIII, as in, talagang sabi ko, okay, I'm not gonna research on anything. I'm not gonna review on names and places and characters because feeling ko like I know it by heart. Nux. Like, I feel like I can talk extensively about the game because I know it by heart. But before we get to that, the first ever video game that I want to say I was hooked on would have to be, I was a very big Game Boy fan. I remember I had a pink Game Boy Mini, complete with the accessories, yung parang ilaw. Kasi hindi pa backlight yun, di ba? Oo, tama. Walang backlight siya. Wala pang backlight. So, may parang bumbilya ka na extended. Totoo. I had yung mga jack na pwede kayong mag-trade ng Pokemon. Because it was Pokemon. And I remember my color was red. Double A batteries pa yung gamit na, no? Double A batteries pa. Tapos parang sobrang hassle. Sobrang mahal nun, Sa ilang oras ka naglalaro, tapos palit ka ng batteries. Tapos pag nauubos yung battery, ba na-experience mo yung tinatapat mo sa araw para magkaroon? Oh my gosh. It's a myth. Yeah. It's a myth. Kaya nga. So anyway, yeah, that was the first one. Okay. And then, growing up, hindi kami very well off. And I would appreciate na yung mga pinsan ko from the States, they would send over yung mga second-hand stuff nila, mga clothes, ganon, and we would be like, oh my gosh, package from the States. One Christmas, ang dumating, yung second-hand nila na PS1. Nice. Yeah, so it was kasi bagong-bago pa nun diba? So we were like, oh, what's this? So it had 2 memory cards with it, and then it had the original. Do you have the original Final Fantasy VIII with the 6? Is it 6 discs? Hindi. Do you know what I'm talking about? 4 ba? 4 lang yung una kong copy niya. Basta parang ganon. May mga baka ano siya, special edition, something. Feeling ko Basta parang per page, it was Quistis, and then there was a page that was Cypher. Basta per disc, iba yung character na nasa disc. Anyway, ganon siya, ganon yung presentation. So I was like, oh my God, ano to? Pagka-try namin ng disc 1, pagkasilat namin sa memory card, parang may isang slot doon na, tapos na. Tapos na. So, yun muna yung nilaro ko. And they had all of the GFs, finished the whole game, and we were just kasi pag tapos mo na, 'di ba, chances are yung HP mo 999 as in sagad na, 'di ba? Kasi master mo na lahat So I was like, sige nga, let's start from scratch. And I had such a hard time. Like, 'di ba, I think it was the end of disc 1 where you're in Ragnarok. And you have to kill the monsters by color. Disc 1. Yung end, sa akin, ang pagkatanda ko, yung end ng disc 1, yung dapat i-assassinate nila si Edea. Yung assassination sa Del, di ba? Yeah. Okay, so that's not disc 1. Maybe disc 2. Basta one of those discs na you end up in space. Disc 3 yata, yung Lunar Cry. Yun ba yun? Oo, yun. Sa Pandora's Box yata. Yes. Hindi ba yun Ragnarok? Ragnarok yung pangalan nung ship nila. Nung ship, di ba? Yun. And then bawat room na pasukan mo, may iba't ibang color na monster. Di ba? I had such a hard time. Oh my God, it took me days to figure out na kailangan ba by color mo, pinapatay. So when I finally figured it out, I was like, shit, sobrang galing nito And that's when I started falling in love with video games, I think. Oo, as in dun talaga. And I figured out na kinumpleto ng mga pinsan ko yung mga GF. I found out it was so hard pala to get certain GFs. Kasi may mga GF na hindi mo makukuha kung nalampasan mo na yung laban. Kung hindi mo siya na-draw dun sa certain boss. Oo. So, and may mga GFs na hindi mo malalaman kung paano mo kukunin if you don't game shark that. Tsaka, kung walang walkthrough. Yun, exactly. Kasi, para kung sakali may mga listeners na millennials na tapos hindi sila aware dun sa 90s. Wala pang internet, walang Google na isi-search mo kung paano makuha si Odin or... Forums pa yan dati na talagang pahirapan.
And, people will say, cheat. But no, they just give you instructions. Pero discarte mo din yan kung, di ba, paano mo overcome kung, like, Tonberry. Tonberry, you have to kill 20, di ba, to get to the king. And that's hard. You think Tonberry is, oh my God, Tonberry is... Tapos suspense pa yung lakad niya, no? Tapos one hit kill ka. Shit. And then, sino pa? Si Diablo. Diablo's hard to get. Yung umpisa. Yeah, you already have it, diba? Yung lamp. Oo, yung lamp. So, yeah, it was, it's so fun because nga, ang daming mga places sa FF8 na I associate with their music. Parang ang ganda din ng music, diba? Maganda, totoo yan. Sobrang ganda ng music ng FF8. So, yeah. Actually, yung buong series, nung kapanahonan pa akong familiar ka sa name, si Nobuo Uematsu. Siya yung composer since Final Fantasy 1 hanggang 10 yata. Kasi nung 12, nung nagkaroon na ng merger yung Squaresoft tsaka yung Enix. Enix yung may gawa naman ng Dragon Quest. Tapos Squaresoft sa Final Fantasy. Bali ano sila, tawag dito? Rival na JRPG. Tapos nag-merge sila. Noon nagkaroon ng problema, hindi na si Nobuo yung nag-compose ng ibang kanta ng mga sumunod ng mga Final Fantasy. So kung mapapansin mo kung nalaro mo yung 12, 13, 15 onwards. 12 parang, is the one with the girls. Tama ba? Girls. Hindi, ano siya? 10-2. 10. Sorry, 10. Parang sequel siya nung 10. What is 12? 12 yung si Van. No. Si Bash, si Princess Ash. Ay, wala na. Yeah. You lost me, Jazz. Ayun, sorry. Basta yung mga sumunod na Final Fantasy, kung mapapansin, lalo na kung yung mga fan, makikita mo na nag-iba yung feel kasi nung nagkaroon ng merger yung Square Soft. In a bad way? Feeling ko, hindi ko alam kung bias lang ako dun sa mga naunang Final Fantasy or kung purist lang ako, pero iba yung feel noon eh. Parang alam mong ginawa dahil sa passion. Although siyempre business pa rin 'yun. Yung ngayon kasi parang more on pera-pera na rin eh. Oh, ayun. That's sad. Ayun, pero sad. Kwento ko lang no kasi mahirap makahanap ng kapwa fan ng Final Fantasy 8. So, no, that's a lie. Hindi, ibig ko sabihin, paano ko ma-explain? Divisive kasi ang 8. Divisive ang 8. Talaga? Kasi 8 ang kauna-unahang Final Fantasy na hindi super deformed yung characters. Yung first nila yung sila yung unang proportion yung characters. Sa 8, yung sa mga previous sa 1 to 6, yun. Yeah. So sila. At the same time, iba rin yung yung tawag dito, yung battle system, yung junction. Okay. Ewan ko kung familiar ka, yung sa Final Fantasy 8 kasi, tawag dito, pag nagpapa-level ka, yung monster nag-level up din, kasabay mo. So, kung papa-level up ka, parang, in a sense, useless kasi yung mga kalaban mo lumalakas din. Okay. So, ang technique, although hindi ko to na-discover nung bata ako, na-discover ko to nung matanda na ako. Okay. Ang pinaka-technique niya, ang mangyayari, kailangan mong ma-learn kagad yung ability ng GF na encounter none, yung pag lumalabas ka sa world map, yung wala kang ma-encounter. So parang ang mangyayari, draw ka lang ng magic tapos i-junction mo siya, so tataas yung stats mo, pero hindi tumataas yung level mo. So ibig sabihin, yung mga monsters, ka-level mo lang, sabi natin mga level 20 max, pero yung stats mo pang level 99 or level 100. You know, I didn't think of that. Ako din hindi. Ayun. Pero yung HP mo, ano? HP mo tataas kasi pwede mo siyang i-junction sa Curaga. Di ba? Pag junction mo yung Curaga sa HP mo, tataas yung stats. How about the other stat? Kasi you can only junction one, di ba? At a certain... Hindi, di ba? Sa pagkakatanda ka, di ba merong, pwede kang mag-junction sa HP, sa STR, sa Magic, sa Speed. So, let's say, HP, nag-junction ka ng full life or ng Curaga. So, tataas siya. Tapos, dun sa isa naman, sa STR, let's say, mag-junction ka dun ng Fire Raga or anything attack-based magic, tataas yung attack mo. Something like that.
Is that Firaga talaga? Is that really how they say it? I've Hindi always ko said rin alam. Firaga. Firaga? Firaga. Hindi ko rin alam. Mapauso. Yung cipher, yung kaya? cipher nga, hindi ko alam kung ang cipher safer. Oo nga. Actually, yeah. See, that's the beauty of yung mga ganito. Hindi siya masyadong given. So, parang may sarili kang interpretation of certain things. Like, ako feeling ko si Cypher, hindi talaga siya masama. Misunderstood lang siya. Totoo. Diba? Actually, si Cypher, siya yung unang love interest ni Rinoa eh. Yeah, I know. So if you're listening, the bridging gap of how Jazz and I met and really interacted is because we had a debate about the better love team. And he was like, okay, you're FF8, Squall and Rinoa. I still go with, was it Titus? No. Yuna. And Yuna? Yes. And I was like, what? It's Squall and Rinoa. They dance pa with their moon suits, diba? In space. But yeah, it's a huge debate. But anyway, yeah. So yun. May kukwento ako sa'yo. Balikan ko lang yung ano, no? Yung sa Final Fantasy 8. Yung, ako naman, tawag dito, na-discover ko yung Final Fantasy 8 naman, late ng 1999. So, Pasko yon. Okay. So, pag Pasko, syempre, may mga pera kagaling sa mga ninong-ninang, ganyan. Okay. So, pumunta kami ng kaibigan ko sa Toy Kingdom. Bumibili ng game. Tapos, naalala mo yung laruan dati na laptop, pero hindi siya laptop. Nakalimutan ko yung brand eh. Ano yung games na nasa, ano yung nilalaro? Hindi, mukha siyang, hindi siya console eh. Walang games doon sa ano niya eh. Parang siyang, mukha lang talaga siyang laptop. Tapos may keyboard siya. Okay. So, yun. Meron nun sa Toy Kingdom. Tapos, may nakita akong babae. Sabi ko, ang ganda naman ito. Tapos, biglang may lumapit na babae doon sa batang babae. Pagtingin ko, anong pangalan nito? Si Jean Garcia? Hindi, si Jean Garcia. Pretty random dyan. Okay. Sobrang random, di ba? Pero datandaan ko kasi ito yung time na na-discover ko yung Final Fantasy. So, stick with me. Okay. So, go on. May batang babae, no, tumitingin dun sa parang sa laruan na yun. So, tapos dumating si Jean Garcia. Sabi ko, artista to ah. Tapos nung tumanda na ako, naalala ko yung bata na yun, si Jenica Garcia. Okay? Wow. So, shoutout kay Jenica. Wow. Nalabat first ako sa noong 1999. Okay. So, yun. Pero nung sa kabilang side naman, andun yung mga bilihan ng mga bala, mga console, mga PlayStation. Tapos may TV na CRT na paulit-ulit piniplay yung mission, yung first mission ng nila Squall, as Seed, yung saan ba yun? When they go inside the radio station, radio station, parang station yun, di ba? Is that the first one? That's not the first one, is it? You have to climb the tower and then you see Idea? Okay. Hindi pa si Idea. Parang kasama mo si Cypher. Si Cypher yung team leader. Tapos after nung hahabulin kayo ng parang robot na natalangka. This is where you get brothers. The brothers, right? Hindi pa. Hindi pa ba to? Hindi pa. So, okay, anyway. Go on. Nasa isang island siya. So, yun yung tawag dito. Yun yung parang pinapanood ulit-ulit sa TV. So, sabi ko, ang ganda naman nito. Anong laro to? Wala akong idea kasi. Wala akong idea sa JRPG, sa RPG, sa mga puro Mario lang yung mga games ko, Resident Evil, ganyan. Mario boy, okay. Yan. Okay. So yun, binili ko yung game. No? 4 na CD. Hindi ko na matandaan kung ano to. Siyempre, pirata. Walang pang pera nung ano. Ayun. Pirata yung binili, 4 na CD. So pag uwi ko nung bahay, nilagay ko. Gumana naman siya kasi modified yung PlayStation ko. Okay. So, yun. So, nilagay ko yung CD, gumana siya. Grabe namangha ako. Yung opening ng Final Fantasy 8, hands down, pinakamalupit na opening. Can you remind me? Oh, wait, what do you mean yung opening? Nagkalaban si Squall, tsaka si Cypher. Ay, nasugatan siya. Tapos nagkakat-tukat kay Idea, tsaka kay Rinoa. That's right. Tapos yung music, Liberi Fatali, kung familiar ka. No, yung merong parang, basta, yun, ang ganda, lupit. I'm remembering. Ayun. Tapos doon na ako na-hook. Doon yung, sabi ko, ang ganda naman nito. Pero after nun yan, sabi ko, bakit ganito? Ang dami namang usap nito. Kailan ba ako maglalaban? Kasi okay. Kanin yung mga JRPG, diba yung mga RPG, ang daming usap-usap. Yeah.
Tapos nung paglabas ko dun sa Balam Garden, kasi meron na akong quest, yung pupunta ako sa Fire Cavern. Yes. Kasama ko si Chris, so maglalakbay ako konti sa world map. Yeah. Hala, bakit ganito? Yung biglang nag-blur yung screen, tapos yung lalabas yung turn-based, yung attack, yung magic. Yeah. So sabi ko, ano to? Hindi ko maintindihan. wala ka bang experience na ganon? Nakagulat pa naman yun. Mm-mm. Yeah, yung biglang parang glass shattering siya. Yun, di ba? Totoo, tama. Yun. Yeah, glass shattering, mag-blur yung screen, and then boom. Yeah, classic. Hindi ka na hindi ka nagulat na, paano to? Bakit ganito? Medyo nagulat din. Kung galing ka rin sa Pokemon, familiar ka na sa turn-based, no? Familiar ka na, okay. Yeah, and alam mo na, because may konting lag yung, di ba, game, tapos alam mo, ay puta, monster. Ay, shit, fight scene, di ba? Yeah. But I like Final Fantasy 8. Hindi siya masyadong complicated when you fight. Kasi you know how yung mga after nun, madami pang angles and may kung gaano ka kalapit sa monster. Nagigets mo ba? Medyo complicated yung fight mechanics ng ibang Final Fantasy. I really like the one of 8. Because that's all I know and that's all I really liked. Sinong favorite GF mo? Favorite GF. My favorite GF is the Phoenix. Paano ba i-pronounce yun? Quisako? Flaming. Ay, hindi. Yun ba yun? Yeah, yun. Yung Thunder? Yun, di ba? No. Alam mo, ano nga ba yung pronunciation nun? But it's spelled a weird way. It's spelled Quezacotl. Yun nga, yung Thunder siya, di ba? Yeah, I always say it Quetzalcoatl because that's how it's spelled. But I know for a fact that's not the way. That's not the way you really say it. No, yung pag namamatay ka, if you have this GF, hindi mo siya pwedeng piliin. Kung sana lang siyang lumalabas. Gets. Para buhayin ka. Oo. Yung nag-phoenix down ng flaming something yata yung tawag sa kanya. I also like yung random din yung swords na lumalabas. Si Gilgamesh? Gilgamesh is my dude! Gilgamesh is my dude. Naalala mo yung yung eksena nun, di ba, uno mo na si Odin? Yes. Tapos, di ba, kakalabanin mo si Cypher. Tapos, nakatutok siya ng espada, tapos biglang dumating si Odin, tapos in-slice lang na hati. What shit? Grabe siya. So, I also like, yung Brothers is a favorite. Kasi cute sila. Siren, medyo boring. Who else? Thornberry also. Diablo, given. Ifrit pa rin eh. And you know how, di ba, pwede mo siyang i-boost? Yung square. Mo yung square, Minsan, and I know walang bearing to, pero alam mo yung pagka-strike ng GF, pipindutin mo din for added effect. Or ako lang ba yun? Paano yun? As in, magpipindot ka din ng button. Kunyari, yung square, di ba, boost mo, tas wala na. As in, pagka-strike na your TV, pipindutin ko din just in case mas malakas. Alam mo yun? Pero alam kong wala namang effect. Pero pinipindot ko na, for added effect. Anyway. Yung inaano ko yung kay Squall, yung gunblade niya. Di ba, parang ipapress mo yung R1 para sumasabog. Yun. Oo, yun. I'm just weird. I just like to press it. But, ayun. Go on. Yun. Yung tanong ko, ngayon kasi, nung bata ako, meron akong hindi ko alam kung theory ba to. Kasi nung bata ako, pag inaalala ko yung story ng Final Fantasy 8, feeling ko, naintindihan ko yung facade lang, yung parang good versus evil, tapos love story. Pero ngayong matanda na ako, nung binabalikan ko siya, ilang beses ko na siya binalikan nung adult na ako. Komplikado pala yung story. Parang iisip ko nung bata ako, anong pagkakaintindi ko sa time compression? Okay. Doon sa anong goal ni Tenesia. Parang ganun. Ikaw ba nung bata ka, naisip mo na, naiintindihan mo ba yung story or you're talagang going with it? O parang laro lang, tapos good versus evil lang talaga yung concept na inaano natin? No. Hindi ko siya inisip na bigger picture. As in, I was just going with it. So, kung ano yung mission at that time, sige, tara, let's go. Let's go. Hindi ko inisip.
Ano ba yung overall story niya? Okay, baka mabash ako or baka may mga ano. Bakit? Hindi, kasi may mga purists, di ba, na fans kasi sobrang protective sila sa game na paborito na. So baka magkamali ako just in case lang. Ang pagkakaintindi... Okay. Sorry, wait. Sige. That's a good question. Inisip ko ba in full? I know it started to make sense when you get to the lighthouse and you see like a baby Adea. Di ba yun? Yung little girl? Yung pinaka-twist, di ba, parang si Edea, lahat sila yung grupo, magkakasama sa orphanage. Tapos nakalimutan nila, nagkaroon sila ng amnesia kakagamit ng GF. Si Rinoa lang yung hindi kasama sa orphanage. Tapos si Edea, yung sorceress, di ba? Yeah. Tsaka si Sid, magkasawa sila. Sila yung parang nagmamanage ng orphanage. Ano sila, Squall, si Irvine. Tapos sila, Selfie, si Zell, si Stis, yun. Yun yung isang sa mga twist ng game. That's right, orphanage. Okay. Tapos, yung kay Ultimecia na ano mo ba? Naisip mo siya, yung sa may time compression. Kasi, ang goal ni Ultimecia, ano siya, sorcerer siya sa future. Ang pinaka-goal niya, gusto niyang pag-isahin yung timeline, walang past, walang present, walang future, isa lang, flat. Di ko alam kung paano yun. So, gusto niyang i-compress yung time. Ang ginawa niya, sinaniban niya si Edea. So, ang pinaka-goal kasi, si Elone? Ano? Di ko alam yung mga pronunciation. Elone, Meron siyang, yung bata na, yung babae na yun, meron siyang ability na mag-control ng time and space, tsaka makapag-travel sa past. So, parang yun yung gagamiting instrument ni Ultimecia para magawa yung goal niya, which is yung time compression. Pero, at the same time, yun din yung ginamit nila Squall para kalabanin si Ultimecia kasi nasa future siya eh. Hindi makakalaban nila Squall yun eh. Ang ginagawa ng Ultimecia, kinokontrol niya si Adele. So, si Adele lang yung malalabanan niya. Tapos si Rinoa din, kinontrol niya at some point. Yes! Yung ganun. It's so complicated pala. Pero nung bata ko, wala naman akong pakialam dun eh. Totoo, hindi ko din inisip. Kasi ang saya lang niyang laruin. Ano mo yun? Did you play the card game? Are you good at the card game? Ay, hindi. Kasi No? Okay, okay. Sige. Explain yourself. Okay. Noong una, ang ganda. Excite ako. Nung pumunta ako ng ibang lugar, nagkaroon ng ibang rules, yung sudden death, etc. Bakit ganito? Ano ka ba? That's the beauty of the card game. Magaling ka doon? Sobrang, kompleto ko lahat ng characters. Okay, wag naman kompleto. Pero may mga characters ako. I had the Quistis card, I had the GF cards as well. Galing ko. And syempre, because of the walkthrough, kilala mo yung sino yung kailangan mong kalabanin to get the good cards. Pero hindi naging issue sa'yo yung paiba-iba ng rules kada region. Kung pupunta ka sa... Feeling ko kasi when you get the big cards, pag meron ka ng malalakas na pwede mong ipambato, bare wala na lang yung rules eh. Kailangan lang magagaling, mabibigat yung cards mo. So, nag-aano ka nun yung manual save, tapos kunwari may natalo ka, reload. Yeah, reload! Shit, reload. Baka matalo yung... Di ba may rules doon na pag natalo ka, lahat ng cards mo, wala na? Ganon. Winner takes all. Shit. Okay. Pero sobrang convenient kasi the save point is always near a card guy. Yeah. That's so fun. Super fun. Are we only talking about Final Fantasy VIII? Yeah, no? Pero kung meron kang gustong okay lang naman. Now, what's the Final Fantasy with what do you call this? Barca ba? Barca? No. Yun ba yun? Squall? No. Tidus? Which Final Fantasy is that? Final Fantasy X? Kay Tidus, Yuna. And then they go play Blitzball, is it? Yung Blitzball. Blitzball. Yun yung may picture ka nun, kasal mo na yata, naglalaro ka sa PS Vita mo. Yes, yun. That's like my second favorite Final Fantasy. Yun ang favorite ko naman. Okay. Tapos, Anyway, go on. Ayun, hindi, naiisip ko kasi,
nung time kasi syempre, nilaro ko yung unang nilaro ko yung Final Fantasy, ilang taon ako, grade 5 siguro or grade 6. Mhm. So, parang, ewan ko kung parang corny or OA lang sa ibang tao, pero, nakarelate kasi ako kay Squall, na parang, introvert siya, tapos parang ako, kung kunwari introvert ako, nangangarap ako na merong isang Rinoa na lalapit sa akin na outspoken, na kukulitin ako. Kasi di ba ganun si Rinoa? Yeah. Tapos si Squall, parang kala mo laging kupal. Di ba parang ganun siya? Oo. Problem child. Yeah. So, are you still like that, Jazz? Are you Hindi still naman. waiting for your Rinoa? Ibang topic yun sa podcast, pero... Okay. Sige, sorry. Let's not get into that. Hindi. Okay lang. Gets. Ayun. I got you. Okay. Ayun. Yeah. Ito? Malapit na. Sige. Favorite moment sa Final Fantasy? Favorite moment sa Final Fantasy 8? Yung... Wait, this is a good question. Gusto mo muna ako? Favorite moment. Sige, go. Feeling ko underrated tong scene na to para sa akin. Kasi usually siguro pipili ng mga fans is yung first dance ni Rinoa tsaka ni Squall or yung moment nila sa space, ganyan. Pero yung sa akin, yung pinaka-favorite moment ko sa Final Fantasy 8, yung Lunar Cry. Kung natatandaan mo siya. Mm-hmm. Yung Lunar Cry, kasi dun sa mundo ng Final Fantasy 8, yung mga monsters nanggagaling sa moon. Okay? And this is when the monsters invaded. Oo, yun. Yeah, so sabi ko, syempre bata ako eh. Tapos first time ko makita ng ganong cinematic na parang yung monsters pupunta sa Earth. Yeah, so, no? Parang sabi ko, yun yung ang favorite ko dun sa Final Fantasy 8. Yung Lunar Cry kung tawagin nila. Yun. Cry. Yeah, that's pretty solid. Fudge, what's mine? Jaya naman, I don't have any. Mine... Yung kay Odin. Hindi, ang dami. Favorite ko yung nakakalakad ka lang around. And then you encounter, like, diba there's one mission that you encounter nothing? And that's supposed to be, diba? Nagagets mo ba? Parang may encounter in a forest. Lakad ka lang ng lakad. Yung goal mo is to encounter, biglang basta magkaka-encounter pero wala kang kalaban. Ay, hindi ko yata saan yun? Hindi mo alam yan? I Final Fantasy 8, basta in one of those woods, one of those woody areas. And then Chocobo Forest ba siya? Chocobo Forest ba? Hindi ko yata na-experience siya. I don't know. Basta. Okay. One of those. That, a favorite would also have to be, yung mag-switch sila ng lives. They wake up and then biglang you're sila Laguna. The name of that? Yes, Laguna. Laguna. Yeah, Laguna. Tapos nung matanda na ako, tsaka ko lang nalaman, anak niya pala si Squall. Nung bata ako, nung una ko nila, hindi ko alam. Akala ko parang something, lang siya. What? Hindi mo alam din? When is this all revealed? At the end? Oo. Tsaka sa mga subtle, that. sa mga subtle dialogue na binibitawan nila. Oh, see? Ito yung mga kailangan mong, I don't even... Kasi, merong isang si Rain, yung na-meet ni, yung familiar ka. Okay, papunta na tayo sa ending, no? Kasi 30 minutes na rin tayo. Papunta na tayo sa ending. Doon sa ending, yung tawag dito, si Laguna, may meron siyang binisita na grave, tapos may pangalan na Rain. Yun yung nanay ni my God. Yeah, I know. Okay, sorry. I have my favorite, now that you mentioned it. I have my favorite moment. Okay. You know when they visit that place where you have to find certain rocks? Rocks or herbs? Yeah, rocks. Medyo familiar siya. Si Laguna ang gamit? Sila Laguna? No. Squall pa rin. I'm trying to remember the name of the place. Basta underground siya. Tapos parang magmamine ka for certain rocks na hinahanap nung isang tao doon. Okay. So, pupuntahan mo lahat ng lugar ng place na yun. Tapos may mga rocks sa taas ng mountain, may mga rocks sa may lake, ganun. Trying to remember the place. Basta that's one of the missions. Yeah, main mission siya or side mission? Side mission. Okay. Side mission yata siya.
Yun din yung hindi ko magets. Like, nowadays, are you the type of player na gusto mong ikumpleto lahat? Kasi hindi mo tatapusin hanggat tapusin mo din yung mga side missions. Minsan, kapag maiksi, kasi kunwari maiksi yung mission or parang nauumay ako sa mission, Okay. sa main quest, nagsa-side quest muna ako. Lalo na pag mga RPG or JRPG, di ba? Sa Final Fantasy 10, ang daming side quest kung experience mo. Yeah. Yun, yung Blitzball, yung para makompleto mo yung ultimate weapon, yung magdadodge ka sa lightning, para kay Lulu, yung mga ganun. Sobrang hassle nun, by the way. Ginawa mo siya? Oo yata eh. Hassle nun? Naalala ko, sobrang hassle nun. 200 lightning. Kailangan mo Shit, oo. Kailangan mo i-dodge. Hassle nun. Ang hassle. Pati yung Chocobo Racing din mismo, yung kailangan yung time mo is 0. Para makuha mo naman yung ultimate weapon ni Tidus. Hindi ko na ginawa yan. Hassle, no? Ang hirap din pala. Like, just lately, I was playing Crash Bandicoot. For PS4. It wasn't this hard. It wasn't this hard before. Yun din nga. May nabasa ko dun sa nag-comment dun sa... Yeah. Sabi, parang hinirapan din nila. Pero sa akin, naisip ko lang, it doesn't make sense na bakit nila hirapan. Kasi it's supposed to be quote-unquote remastered. So, hindi ko alam. Hindi, kasi sa akin naman kasi kung manggagaling ako sa business side, ang target ko syempre yung mga nakalaro. Gagamit nostalgia, 'di ba? Gagamit ka ng nostalgia. Pero at the same time, gusto mo din ng ibang gamers, yung mga newcomers na i-welcome. So kung ang target mo lang is yung mga nakalaro nung una, okay lang siguro sa kanila 'yon. Pero kung target mo yung mga newcomers, that makes sense. Hindi sila mahuhook doon sa game. Ang hirap naman nito, hindi ko nalalaro yun. Parang yun sa tingin ko lang. Kasi feeling ko pag nag-remaster yung game, pag nag-remaster sila ng game, may bagong lalabas. So parang yun yung testing the water sila kung may fans ba or may market ba sa genre na to. Yeah. I guess. Kasi yung Crash Team Racing, i-remaster na rin nila eh. Hindi pa. Not yet finished. Yung Crash. Sa ano yata? August yata? Or June. Nice. So, yun. Nakaano na tayo. Last question ko sa iyo, Ricky, bago kita pakawalan. Okay. Game. Paano ba to? Okay. Sa tingin mo ba yung Final Fantasy 8 is a great game or great game siya dahil sa nostalgia lang? That's such a hard question. I think it's a I think it's a great game. Okay. I think it's a great game because I think it's a great game because it has a lot of inner games. Okay. I like it because you don't have to think. And that's really what makes a good game, is if you don't have to think and you just, like, the hours just go by and before you know it, the time in your memory card says you played for 21 hours straight. Gets? Parang, I like how it'll just go wherever you go and it's free. Like, you can, like what I was saying kanina, yung pwede mong lakbayan lahat ng cities by foot. Sometimes, and then you just encounter random people, and that's what I like about it. I like also the artistic side of how you obtain certain secret things and how they're hidden. Yeah. But in terms of like storyline, whoa, it's a bit far-fetched. But so, who cares? Okay, tama, who cares? Nag-enjoy ka. Cares. Tama. Yeah. So, speaking of storyline, sige, ito, last talaga, promise. Game. Final Fantasy 8 or Final Fantasy 10? Storyline. Ay, nako, Jazz. Okay lang naman. Okay. Because I'm on your podcast, Jazz. Hindi, okay lang. 20th anniversary ng Final Fantasy 8, so I'll allow it. I really like it I really like it. I'm a sucker for Renoa and Squall. Totoo. Tapos yung kanta, yung Eyes on Me, ay, naku po. Yeah, it's and the whole,
Yeah, and the whole university feel, yung ang dami mong mapupuntahan na iba't ibang kulay, tapos na under attack pa siya, so na-infest siya ng monsters, and then you have to get out, and everything's a mess. And then, may masasabog na isang whole city, so crater na lang siya. It's just such a good story. You know, sometimes I have dreams of living in that time. Totoo? Yeah, where the garden is moving, and then, nagigets mo ba? Sobrang magical lang niya. Like, I wanted to go to college in the garden. seat? Oh, and well, medyo, that's a tall order, but, yeah. Yeah. Or yung nilalabanan mo sa card game. Oh, yung card game na lang. Nakatambay lang yung nakatambay sa may gas station. Yung babae. Yeah, that's me. Tanda mo pa yung mismo. Yeah, because that's right next to, I think, the store. Is it a store where you can buy potions and stuff? Oo, yun tsaka yung mag-rent ka ng car. Doon ako. Yeah, that's the one! That's the one. Yeah. Thank you, Jazz. Ayun. Salamat, Ricky. Thank you also. Sobrang na-enjoy ko tong conversation natin. I know, me too. So, yun. Salamat na marami. Thank you. Salamat. Bye. Sobrang na-enjoy ko yung conversation namin ni Ricky. Kaso medyo olats nung huli, no? Ang awkward, hindi ko alam kung paano tatapusin yung interview. Anyway, sana nagustuhan nyo yung episode, sana nag-enjoy rin kayo, lalo na sa mga Final Fantasy 8 fan. Hingi sana ako ng favor sa inyo. Hindi ko alam kung paano sasabihin to, so unahan ko lang ng sorry kung medyo nakaka-cringe. Wala akong libo-libong followers or wala akong influence sa madaling salita. Pero kung sakali man na nagustuhan mo itong episode or yung mga previous episode na sa tingin mo maganda at may kaibigan ka na gamer din, baka sakali magustuhan din niya. Baka pwede mong i-share sa kanya or sabihin mo sa kanya, uy, merong podcast about video games, kwentuhan podcast about video games. Try mo, pre, or try mo, ate, or something, kahit sino, na sa tingin mo gamer din, na baka sakali lang na magustuhan rin. Malaking bagay yon dito sa podcast na to, dito sa podcast na ginagawa ko. So yun, hindi rin natin pwedeng palampas na itong pagkakataon na to na hindi i-play itong kanta na to. So siguro familiar ka, Eyes on Me. Do me a favor, kung sakali na nandito ka pa rin at nakikinig ka pa rin, try mong pumikit, try mong ipikit yung mata mo, pakinggan mo yung Eyes on Me. Isipin mo yung mga panahon na wala tayong ibang problema maliban sa kung paano kukunin yung GF or kung paano magpapa-level or hindi natin iniisip yung pressure ng mga bills, yung pressure ng kung saan tayo kuha ng pambayad ng kuryente, pambayad ng Netflix, pambayad ng tuition, anything. Balikan natin yung mga masayang araw. Sa tingin ko, paminsan-minsan, hindi naman masama balikan yung nakaraan. So eto, enjoy natin. Eyes on Me. Maybe yes, maybe no.
Listen softly, but sure. If frown is shown, then I would know that you are no to feel your heart beating fast and say